Maulan ang panahon. Maulan na gabi. Malamig, mahangin. Ang sarap humiga. Ang sarap manood. Ang sarap makinig ng mga kwento ni Sir Paul. Pero sa pagkakataon na ganito, may mga pagkakataong may naaalala akong isang karanasan. Isang karanasan na hindi ko malilimutan siguro hanggang sa huling hininga ko. Tawagin niyo na lamang po akong Rona. Nangyari ang karanasan ko na ito 2001 sa lugar po ng Navotas City. Nagtatrabaho po ako noon sa Tondo. Si isang sikat na pamilihan doon na hindi ko na lang po babanggitin. Isa po akong sales lady doon. Araw-araw ay bumabiyahe po ako mula Navotas hanggang Tondo, Tondo hanggang Navotas. Minsan kapag opening shift ako, maaga po ako nakakauwi. Pero kapag closing shift po ako, dito po ako nagkakaroon ng problema. Lalo na kapag maulan na ganito. Alam niyo naman dati, sa Tondo, nakakatakot. Siguro nga kahit hanggang ngayon ang dami mga halangang kaluluwa dyan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na dati, yung mga kinatatakutan ko, hindi po yun ang nagbigay ng peligro sa buhay ko. Yun ay kundi mga ibang nilalang. Magsisimula po ang karanasan ko noong pauwi po ako galing trabaho. Sa pagkakaalala ko, August din po noong mga panahon na iyon. Saktong-sakto sa ganitong panahon. Maulan, may bagyo o may habagat. Kapag ganyan ay hirap na hirap po ako. Bukod sa mahirap bumiyahe, mahirap din talaga ang buhay. Yung mga sasakyan, yung ulan, yung damit mo. Alam yan ng mga commuters. Navotas to Tondo siguro aabutin po ako noon ng 30 minutes to 1 hour. Depende na lang po sa traffic. Well anyway, heto na nga po. Nakasakay na po ako noon ng jeep pabalik po ng Navotas. Siguro mga 9 or 10, baka 11 na nga po noon Ang kasama ko lang po noon sa jeep, yung driver, isang estudyante, 2 binatang lalaki at isang matandang babae. Yun lang po. Hindi naman po ako nababahala. Kagaya ng sabi ko, kahit natatakot ako noon sa mga kriminal, may mga kasama naman po ako. Isa pa, siguro nasanay na lang din po ako. Pero nung gabi na yon, ewan ko, may kakaiba sa pakiramdam ko. Kinakabahan ako, natatakot. Ewan, wala talaga akong kaide-ideya kung bakit. Bukod po doon kahit malamig, meron talaga akong kakaibang sensasyon na nararamdaman. May lamig na nagpapatindig ng balahibo ko. Iba sa lamig ng hangin dahil sa klima o sa panahon. Pero noong mga panahon na yon, pinipilit ko na lang baliwalain. Kako baka pagod lang yon, puyat, gutom, halo-halo na. Nagpatuloy po ang biyahe, Sir Paul. Medyo nakakalahati na po namin. Tuloy-tuloy lang po, wala pa rin bumababa. Ang lakas pa rin po ng ulan. Medyo nababasa na nga po ako ng angin na nagmumula sa labas. Pero sabi ko okay lang. Pauwi na naman ako Sakto bukas rest day ko rin noon. Lumipas pa po ang mga minuto, Sir Paul. Nasa may bandang agora na kami nito. Malapit na po ako noon sa amin, ilang minuto na lang ay bababa na ako. Nang maya-maya, bigla pong napahinto ng madiin at malakas ang driver. Na siyempre kami nabigla. Yung inaantok kong diwa noon, talagang nagising. Napamulat ako. Ano ba yan, kuya? Ba't naman napahinto ka ng grabe? Diyos ko! Marami kaming nagreklamo noon. Paano ba naman Biglang bigla talaga kami. Nababasa na nga kami. Pagod, gutom at kung ano-ano pa tapos ganun pa yung pagmamaneho niya. Pero hindi po nagsalita yung driver. Bagkos ay napatingin kami doon sa harapan. At nagulat na lamang kami, Sir Paul, nang makita po namin na meron pong nagtatalo o nag-aaway na 2 lalaki doon sa harapan. Sa lugar po namin, sanay na naman po ako doon sa mga away-away. Kasi medyo dikit-dikit po ang bahay sa amin. May ituturing nga itong squatters area Basta ganun po. Kaya hindi na po bago sa akin yung ganoong eksena. Ang nakakainis lang, doon pa talaga sila nag-away sa harapan namin.
Tapos yung away po nila, talagang seryosong away. Yung hindi away lasing, kundi away may galit talaga, tapos buong buo yung memorya nila, walang halong alak, talagang patay kung patay. Pero dito kami mas nabigla, Sir Paul, nang may nagdatingan pong mga kasamahan nila. Sa mga puntong iyon, naisip ko na baka rayot ang nangyayari. Mga ganggang, mga fraternity, yung mga samahan ba ng mga kabataan. Pero hindi po, Sir Paul. Nakita ko kasi na mga matatanda po ang nag-aaway. Tapos, napalibutan po kami. As in, napalibutan kami ng mga nag-aaway. Pero dito mas nagbago ang ihip ng hangin. Yung mga tao kasing yun, yung mga kalalakihan, nakita namin ang mga itsura nila sa malapitan. At dito, nakita po namin na hindi sila mga normal na tao, Sir Paul. Nakakatakot yung mga itsura nila. Yung mukha, kulukulubot, aswang. Yung iba may mga balahibong kulay itim na makakapal. Yung iba lalaki ng katawan, yung iba naman normal, meron ding payat. Tapos nakita ko yung mga ngipin po nila, Sir Paul. Ang hahaba at ang tutulis. Hindi normal, parang panghayop. Tapos yung mga kamay po nila, nakakatakot. Ang hahaba, tapos may mga kuko po sila na ang tatalas at ang hahaba. Hindi ko na po nakita yung pang-ibabang parte ng mga katawan nila kasi medyo madilim na rin po yung parte doon, tsaka umuulan pa rin. Ang nakikita ko lang po yung natatamaan ng liwanag ng jeep. At sa mga sandali po na iyon, Sir Paul, dahil mas napalapit na sila sa amin, mas nakita namin ng mas matindi ang kanilang labanan. At talagang patay kung patay ang nangyayari. May nakita po akong kinagat sa leeg. Sirit ang dugo. Tinanggalan nga ata ng ngalangalay. Meron din doon dinukutan ng mata. Meron din po doon tinanggalan ng puso. Sinaksak po talaga sa dibdib. At marami pang ibang matitindi at makabaligtad sikmurang eksena. At sa mga sandali po na iyon, sigawan kami ng sigawan ng mga pasahero. Pero yung matandang babae, biglang sumigaw. "Hoy, driver! Mga aswang yan! Magmaneho ka na! Sagasaan mo sila kung sasagasaan mo ngayon din!" Doon natauhan po yung driver. Ang ginawa po niya, pinaandar niya kaagad yung jeep. Tapos ay sinunod po niya yung matanda. Nasagasaan pa nga po niya yung ilan sa mga nag-aaway ng mga aswang. Wala na siyang pakialam. Kahit may nagulungan pa siya. Samantala, hindi naman kami pinansay ng mga aswang. Talagang inatupag lang nila ang isa't isa na talagang nakakabanas, nakakatakot, nakakawirdo, nakakapagtaka. Ganun ba talaga sila kagalit sa isa't isa? At aswang sa aswang talaga. Pero Sir Paul, talagang takot na takot ako noon. Yung mga napapanood mo sa pelikula, masasaksihan mo. Talagang biglaan, out of the blue, instant, biglaan. Sinong hindi kikilabutan, matotroma, matatakot. Sa awa naman po ng Diyos, nakalagpas kami doon sa bandang daan na iyon, sa Agora. Nakarating kami ng Navotas. Yung mga kasamahan ko, takot na takot, kilabot na kilabot. Lalong-lalo na yung driver. Ika pa nga niya, kapapanganak pa nga lang daw ng panganay nila, tapos madadali pa raw siya ng aswang kung sakali. Pero ang kamangha-mangha rito, yung matandang babae. Natatawa na lang daw siya. First time lang daw kasi namin nakakita ng ganoon. Samantalang siya ay napakaraming beses na raw nung nakatira pa raw siya sa probinsya ng Capiz. Ganoon pa man, Sir Paul, binigyan niya kami ng tigi-isang bato at base sa kanya, pangontra daw yun sa aswang. Kung napansin daw namin kanina, hindi raw nakalapit ng todo yung mga aswang sa jeep. Yun dahil sa mga pangontrang iyon. Napag-alaman namin na yung matanda pala na iyon, manghihilot, ermitanya at albularya. Nakakamangha. Napakaswerte daw namin kasi kung hindi, baka nadamay kami sa away ng mga aswang na yon. Pero ang pinagtataka niya lang daw, anong araw kaya ang pinag-aawayan ng mga aswang na iyon? Ewan. Ganoon pa man buhay naman kami. Trauma nga lang ang inabot ko. Mula nga po noon, kapag pang-closing shift po ako,
Nagpapasundo na po ako sa asawa ko. E di ayun, kahit papaano, kampante na po ako. Dito na lang Sir Paul. Kayo, anong kwentong tag-ulan ninyo? ...1999. Kami ng mga pinsan ko, mahilig pong kumain, food trip. Kaya nga ang tataba po namin noong panahon na iyon. Ganun pa man, wala kami magawa. Masarap talagang kumain eh. Dati hindi pa kasi kami health conscious, tsaka mga binata at dalaga pa eh. Banding na rin namin. Kaya kapag gabit inabutan ng gutom, ilalabas ang motorsiklo ni Lolo, tatakas sa gabi. Itutulak palabas ng gate, tapos tatakas. May mga dala na rin kaming kanya-kanyang kupit sa mga magulang namin. At pupunta kami sa bayan sa probinsya namin. Nga pala, magpapakilala po ako Sir Paul. Maxi na lang po ang itawag niyo sa akin. May edad na sa kasalukuyan pero kagaya ng sabi ko, nangyari po ito late 90s na. Noong mga binata pa at dalaga kami ng mga pinsan ko. Simulan na po natin. Hindi naman po ito masyadong mahaba. Pero sigurado ako, matatakot kayo. Summertime po noon Sir Paul. High school pa lamang po noon. Halos magkakaidaran din po kami. Well, doon po sa magkakaklose. May mga pinsan din naman po kasi kaming nakapag-asawa na, may pamilya, may college na rin. Tapos may mga mas bata pa po sa amin, mga elementary. Pero kami naman pong halos mga high school. Mga solid na magkakasama palagi sa kalokohan, kasiyahan at yun nga, sa food tripan. Isang gabi po noon, habang nagkwekwentuhan kami ng mga pinsan ko, siyempre, kanya-kanyang kalam ng aming sikmura. Kaya kagaya ng nakagawian, diretso kami sa mga kwarto ng mga magulang namin. By the way, magkakalapit lang naman po yung mga bahay namin noon. Sa 100 lang. Tapos, yung pinakabahay po na tinatambayan namin noon sa lolo po namin. Kapag summertime kasi noon, doon kami natutulog. Malaki kasi ang bahay niya tapos tabi-tabi po kami. At alam din po ni lolo na ginagamit namin ang motorsiklo niya at pinapabayaan niya lamang kami. Kaya nga doon kami madalas kapag gumagawa ng kalokohan eh. Well, heto na nga po. Nakakuha nga kami ng mga pera. Sapat naman yon para sa food trip na gagawin namin. Nung gabi po na yon ang trip namin kainin ay lugaw. Nga pala, taga Pampanga po kami. Diyan po sa may Mexico. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan. Basta bayan po kami. Well, hindi naman po literal na bayan. Siguro mga 20 to 15 minutes po ang layo namin sa bayan. Medyo bukid po kasi ang lugar namin. So heto na nga. Magkakasama kami noon. Siksikan kami sa tricycle pero kasya naman po. Sa mga kabataan po dyan, huwag niyo pong gagawin yung ginawa po namin ha. Bawal po yun. Huwag po kayo magdadrive ng walang lisensya. Lalong-lalo na kapag underage po kayo, napakadelikado. Hindi lang po sa inyo, kundi para sa ibang mga nasa lansangan. Maaari kayong mamatay at makapatay. At alam nyo ba sa karanasan na ito? Ito po yung leksyon na natutunan namin. Kaya mula rin po dito, hindi na po namin inulit pa ang pagtatakas ng motorsiklo. Ano nga bang nangyari? Ipagpatuloy na po natin. Kasagsagan po kaming bumabiyahe noon. Ako ang kaslang, nasa taas pa nga ako, doon sa rooftop ng motor. Yung pinsan ko po na 4th year high school yung nagmamaneho, yung tomboy. Siya po yung magaling mag-drive sa amin eh. Tapos may angkas na 2 doon sa likod niya. Sa likod merong 2, tapos sa loob merong 4, tapos ako nga nasa itaas. Bilangin nyo na lang po kung ilan kami. Tuloy-tuloy lang po kami sa pagbiyahe. Nang maya-maya, unti-unting bumabagal sa pagmamaneho yung driver namin. Tapos nakita po namin sa harapan na meron pong isang tao. Lalaki po ito. Tapos meron po siyang bayong sa kanyang ulo. Nakahubad po ang kanyang pang-itaas. Tapos nakapantalon po siya, nakayapak. Sa totoo lang, ang weirdo niya. Pero nang palapit kami ng palapit, napansin namin na meron siyang hawak na isang itak. Nakakakilabot, nakakatakot yung itsura niya sa malapitan kasi yung katawan niya
Meron pong mga hiwa-hiwa. May sariwa pa na hiwa, dumudugo pa nga. At meron na pong nag-keloids yung para bang peklat na makapal. Tapos marami, hiwa-hiwa ito. At nang makalapit kami ng tuluyan, nakita namin na inaangat niya ang itak niya at itinuro po sa amin. Nakakakilabot siya. Tapos bigla siyang nagsalita ng mga hindi namin maintindihang salita. Unti-unti siyang naglakad. Ako naman, binatukan ko yung tomboy ko na pinsan. "Hoy! Imaneho mo na! Bilisan mo! Umatras tayo! Baka mamaya tagayin tayo niyang baliw na yan eh!" Ang kaso, sa bigat namin, hirap na hirap siyang imaniobra. Kaya nagbabaan yung ilan sa amin. Sa pagkakataon na yon, bigla naman pong tumakbo yung lalaking may itak tapos dinaluhong kami. Siyempre sigawan, tilian, takbuhan, naiwan namin yung motorsiklo. Nagkahiwa-hiwalay kami noon. Talagang hindi ko na alam kung saan napadpad yung mga pinsan ko kasi inuna ko talagang iligtas yung sarili ko. Selfish na kung selfish, wala akong pake. Hanggang sa maya-maya, meron po akong nakasalubong na barangay tanod. Nagtititili ako noon, kahit lalaki ako, oo na. Bakla na kung bakla. Pero napaiyak na nga rin ako noon at napaihi. Wala na akong pakialam. "Tulong! Tulong po! May humabol po sa amin!" Sinakay po ako ng mga barangay tanod doon sa mobile. Tapos bumalik kami doon sa pinangyarihan. Nakita namin yung motor. Nandoon yung ilang mga pinsan ko, nag-iiyakan sila. At dito, halos gumuho ang mundo ko. Alam niyo kung bakit? Yung pinsan ko na tomboy, nakita ko na lang, nakasampa doon sa may driver seat. Pugot na ang ulo. Grabe, kakilakilabot, katakot-takot. Hindi ko pa rin makalimutan yung eksena na yon. Yung ulo niyang nandoon sa sahig, yung tumutulo na dugo, yung nakasampa niyang katawan doon sa tangke ng motor. Nakita ko naman yung lalaki. Nandoon lang din sa tabi niya. At sa pagkakataon na yon, yung itak nakatarak sa dibdib niya. Hindi ko na nga alam kung ano mga nangyari. Ang sabi sa akin, nawalan daw ko ng malay noon. Ang naalala ko na lamang noon, nasa ospital na ako. Kasama yung ilang mga pinsan ko kasi yung iba, yung mga sugat kasi nadapa. Meron pa nga raw nagpagulong-gulong doon sa may pilapil eh. At kung ano-ano pang mga injuries sa pagtakbo, sa pagkakadapa. Napag-alaman ko po na yung lalaki daw na iyon ay mukhang serial killer. Tapos kabilang daw siya sa isang tinatawag na sindikato, Pugot Ulugang. Pumapatay daw ito ng mga tao. At sa hindi raw nila malamang dahilan, bakit nga raw yung nagpakamatay doon mismo? Kasi base sa mga pinsan ko, matapos siya raw kasing pugutan yung pinsan namin na tomboy, bigla na lang daw niyang itinarak ang kanyang itak. Ay bigla na lamang daw niyang itinarak yung kanyang itak doon sa dibdib niya. Habang sinasabi niya ang ganitong katagaan, "Makakasama na kita, Bara! Makakasama na kita, Bara!" Yun po ang paulit-ulit niyang sinasabi habang idinidiin ang napakahabang patalim sa kanyang dibdib. Ang sabi ng mga pulis, maaring satanic sacrificial daw ang ginawaan. Inalay daw yung pinsan ko na tomboy. Tapos nagpakamatay siya. Alay daw yun para sa demonyong pinaniniwalaan niya. Wala na daw silang ideya o lead. Kasi sa mga pagkakataon daw na yun, konting-konti nang halang daw yung kasama doon sa pugot ulo eh. Pero ganun pa man, wala na kaming magagawa. Nangyari na ang nangyari. Grabe ang nangyari sa amin noon, Sir Paul. Na-trauma kami noon. Ako, 1 taon po akong huminto sa pag-aaral. Kami magpipinsan po, 1 taon pong pinatigil sa pag-aaral. Parusa po sa aming lahat. Lolo ko po ang nagmungkahi noon. Hindi kasi biro yung nangyari. Isa sa amin ang namatay. Grabe yun. Buong pamilya namin apektado. Hanggang ngayon napakasakit para sa akin, sa aming lahat. Pinagsisisihan namin yung nangyari. Kung may babalik nga lang namin ang panahon, alam nyo na siguro ang gagawin namin.
Kung nasaan ka man ngayon, pinsan, sana nasa maayos kang kalagayan. Patawarin mo ako kung hindi kita natulungan. Sorry. Naduwag ako. Patawarin mo ako. Mahal na mahal ka namin. Dito na lang, Sir Paul. Salamat po. Hindi ko napapahabain pa ang kwento na ito. Mamang Chuper na lang po ang itawag niyo sa akin. Nangyari ang karanasan na ito, 2005. Driver pa ako niya ng isang pampasaherong jeep dito po sa Cavite. Ang ruta ko po noon, Dasmabayan hanggang Silang. Isang gabing maulan po noon, kagaya po nitong panahon na ito. Paggarahe na po ako nito, galing po akong Dasmabayan, pauwi po ako ng Silang. Opo, taga Silang po ako. Sakto lang naman ang biyahe ko noon at boundary na nga rin po ako. Siguro mga 8 PM na po noon at medyo puno rin po ang sakay ko noon. Hanggang sa paunti-unti na pong nababawasan ang mga sakay ko. Paglagpas ko po ng Palapala, diyan sa may SM at may Robinson. Naalala ko halos bagong-bago pa yung mga mall na yan. Laking tulong din sa amin niya noon kasi dahil diyan lumakas ang biyahe namin. Well anyway, sa paglagpas nga po namin ng mga mall na yan, bago po makarating ng Silang, talagang sobrang dilim pa po niya noon. Ito po yung Aguinaldo Highway, paakit ng Silang, papuntang Tagaytay. Tuloy-tuloy lang ang biyahe at sa mga pagkakataon na yon, siguro lagpas na po sa kalahati ang mga bumaba. Tuloy-tuloy lang po ang biyahe. Palamig na nga po ng palamig noon kasi paakyat na po ako ng paakyat. Idagdag mo pa ang maulan na panahon. Nang maya-maya, Sir Paul, isa-isa pong nagbabaan na ang mga pasahero ko. At maya-maya, isang estudyanteng babae na lamang po ang napansin ko na nasa likuran ko. Literal na nasa likuran ko, Sir Paul. Doon sa driver's seat. Kako baka sa Silang pa ito bababa. Kaya pinabayaan ko lang, dire-diretso ako. Tinanggal ko na nga rin po yung signboard doon sa may harapan ko para wala nang sumakay, para dire-diretso na ako. Wala nang pumara doon sa harapan ko. Dire-diretso lang po ako noon. Ngunit maya-maya, Sir Paul, nakita ko sa harapan ko na meron pong isang estudyanteng pumara. Tataka naman ako. Kasi bakit papara ito? Wala na nga akong placards doon sa harapan ng jeep ko Yung placards ba ng destinasyon kung saan pupunta? Bakit siya papara? Hinintuan ko naman po yung babae. Ang bala ko noon, tatanungin ko na lang siya saan ka ako siya uuwi at kung madadaanan ko ba o kaya naman doon malapit sa gagarahihan ko, isasakay ko na lang siya ng libre. Nakakaawa din kasi babae ito at maulan nga. Mukha ring nababasa na siya at sira na yung payong niya Basang-basa na rin kasi siya noon Pero nang maging katapatan ko na po siya, yung natatanong ko na siya doon sa gilid ng passenger seat ko doon sa may opening. Dito po ako nanlamig, natakot at kinilabutan dahil yung babae na yon, siya yung nasa likuran ko. Hindi ako pwedeng magkamali Kakakita ko pa lang ng mukha niya noong huling sumilip ako. Paglingon ko sa likuran, nawala po yung babae sa likod. At pagbalik ko naman ng lingon doon sa babae sa gilid ko, doon sa may pintuan, nawala siya. Kuya, pero sa likod ko, may bumulong. Paglingon ko ulit sa likuran, doon sa may rearview mirror, nandoon na naman siya. At sa pagkakataon na yun, hindi na po siya nakatagilid. Nakaharap po siya literal sa akin, nakatapat sa tenga ko. At napasigaw na ako noon sa bibaba ng jeep ko. Muntik pa nga ako mabunggo ng bus na rumaragasa Nabusinahan lang ako. Kunti na lang, patay na talaga ako noon, nadaplesa na ako. Diyos ko! Hoy! Anong ginagawa mo? Mababangga ka, magpapakamatay ka ba? Sunod-sunod po yung mga nagsasabi sa akin ng ganoon kasi nasa gitna ako ng kalsada. Tinitignan ko yung jeep ko pero wala na po yung babae doon, yung estudyante. Ang ginawa ko, Sir Paul, is sumakay na po ako ng jeep ulit. Tapos nagmaneho ako ng pagkabilis-bilis kahit madulas, maulan. Kahit halos zero visibility na ang nakikita ko kasi napakadilim Lumalakas palalo ang buhos ng ulan. Sa awa naman ng Diyos, nakabalik po ako ng Silang nang hindi na po nagpapakita yung babae. Kasi sakto, papasok na po ako ng Silang
Maliwanag na po doon kahit papaano at marami na rin po ako nakakasabayang mga sasakyan kahit pa umuulan noong mga panahon na yon. Nang makauwi ako, sinabi ko sa misis ko ang nangyari. Sabi niya lang sa akin, baka ligaw na kaluluwa lang daw yon. Baka hindi pa matahimik. Baka raw kasi hindi pa nakakatawid sa kabilang buhay. O baka nanghihingi lang daw ng tulong. Sabi niya magpahinga na lang daw muna ako. Ginawa ko naman. Ilang araw din po akong hindi nagpahinga kasi sa mga sumunod na araw, sumama po ang pakiramdam ko noon. Tarangkaso malala talaga. Hindi ko alam kung dahil basta nabasa ako ng ulan o baka konektado yun doon sa babae. Lalo pag gabi-gabi, lagi ko rin siyang napapanaginipan noon at ang naririnig ko lang na sinasabi niya, "Tulong, tulong." Lumipas sa mga araw, sinama ko ang asawa ko kung saan ko siya nakita. Napansin ko na may mga nakatirik na kandila doon. Nagtanong-tanong ako sa mga taong nandoon at nabalitaan ko, doon daw sa pwesto na iyon, may nasagasaan na isang babae, estudyante, hit and run. Doon ko na naintindihan ang lahat. Yun yata ang kaluluwa ng babae nagpaparamdam sa akin. Kaya nung araw na iyon, Sir Paul, nagtiri kami ng kandila doon. Nag-alay ng dasal. Nagdosaryo rin kami ng asawa ko doon. Humingi ng patawad. Baka ang hinihingi niyang tulong, tulong na dasal para makarating siya sa katahimikan, para makamtan niya ang katahimikan. Hindi ko po alam kung tama ba ang ginawa namin, Sir Paul, pero mula din po ng araw na iyon, nakatulog na po ako ng mahimbing sa gabi. Wala na po yung pagpapakita niya. At sa araw-araw po na ginawa ng Diyos kahit ginagabi po ako sa daan na iyon, ni minsan, hindi na po nagpakita pa sa akin ang babae na iyon. Dito na lamang po. Shoutout na nga po, Sir Paul. Bukod sa Mang Chopper ang itawag niyo sa akin, Ronald na lang po. Tunay ko pong pangalan niyan. Ingat po sa mga bumabiyahe sa gabi, lalo na ngayong panahon na ito. Maulan at malamig. Lalong-lalo na sa mga kapwa kong driver ng jeepney. Magandang araw po, Sir Paul. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rico Mambo. Nangyari ang karanasan na ito dekada 90. Binata pa po ako niyaan. Mga panahong nasa dark side pa po ako. Ibig ko bang sabihin, nung mga panahong, alam nyo na, maloko, ligalig, at gumagawa ng mga hindi tama. At ang isa sa mga tambayan ko noon ay yung mall na sikat noong mga panahon na yon, Isitan. Magandang Isitan noon. Modern na modern ito noong mga panahon na yon. Marami doong nagpupunta. Maraming gumagala. Mga pamilyang gusto lamang kumain. Mga nagde-date na magjowa. Mga batang gustong magpunta lang sa mga ganoong lugar. Pero alam nyo ba, kung gusto nyong magkapera doon, lalo na kung gwapo ka, na tulad ko, pwedeng-pwede kang tumambay doon. Kung bakit ko naman nalaman yon, heto po ang pag-uusapan natin. Hindi po ako proud sa ginawa ko noon. Sa katunayan yan, isa to sa mga alaala o karanasan ko na talagang kinahihiya ko. Pero malaking bagay din kasi ito Dahil sa ginawa ko na ito, na ipagtapos ko ng pag-aaral yung bunso ko na kapatid. Ako lang kasi ang bumubuhay sa kanya noon. Tinulungan ko yung bunso kong kapatid para mag-aaral. Tapos siya rin naman po yung tumulong sa akin para makapagtapos. Give and take. Noong mga panahon kasi na yun, dalawa na lang kami sa buhay. Anyway, heto na nga. Balik tayo kung ano nga ba ang ginagawa ko noon para matustusan ko ang buhay namin ng dalawa ng kapatid ko. Wala nang cheche-bureche. Isa po akong callboy. Pwede sa matatandang babae, pero mas madalas sa mga bakla. No offense po sa mga bakla ha. Love na love ko po kayo. Anyway, heto na nga. Noong mga panahon na yon, kagaya ng sabi ko, kung gusto mo magkapera, punta ka ng Isitan. Dati kasi meron doong railings. First, second, third, fourth floor. Pipili ka lang ng floor.
Tapos pepwesto ka lang doon sa may railings. Sasandal ka. Maghihintay ka lang. Kung merong magkaroon ng tipo sa'yo na bakla na aaligid-aligid lang, kikindatan ka, tatapikin, sisitsitan, tatawagin. At yun, instant pera na. At sa mga nakalipas po na taon, yun po ang naging trabaho ko, Sir Paul. Ang magbigay ng aliw sa mga matatandang babae at sa mga bading. Nakakahiyaman, wala akong magawa. Yun ang pinakamadali. Napakalaki rin kasi magbayad ng ibang bading kong minsan. Minsan naman nadadaya din ako, normal yan. Pero mas madalas po ang swerte, ang kita. Biruin nyo, minsan makadalawa o 3 bading lang ako. Pwede na akong hindi magtrabaho ng 1 hanggang 2 buwan. Depende po sa swerte o malas yan. Ito pong karanasan ko na ito ay yung huling experience ko noon sa pagiging callboy. Noong mga panahon po na yon, graduating na ang kapatid ko. Sa pagkakaalala ko, hindi ko na nga kailangan magtrabaho noon eh. Ang plano ko kasi noon, magtatrabaho na lamang po ako ng bago. Ako naman habang nag-a-apply at naghihintay pa ng mga tawag noon, kako bakit hindi mo na ako mag-callboy ba pansamantala? Kahit ba bed ko na yung tuition ng kapatid ko noon tsaka siguradong makakagraduate na, iba pa rin kapag may ekstrang pera. 8 PM noon, nandoon ako sa Isitan. Madalas kasi may mga humahabol pa niyan bago mag-closing po yung mall. Nandoon lang ako sa railings, naghihintay ng may kikindat, tatawag, tatapik, o kaya naman sisitsit. Sabi ko nga noon, pag walang tumawag sa akin hanggang katapusan, last na ka ako yun. Kung may tumawag man sa akin o wala, hindi na talaga ako babalik doon sa railings na iyon, kahit sa mall na iyon. Dahil kilalang kilala na ako ng mga tao doon. 8:30 ng gabi. Malapit na po mag-closing niyan. Hindi ko lang po matandaan noon kung 9 ba yung sara o 8. Basta 30 minutes po bago magsara. Paalis na po sana ako noon. Nang biglang, pwede ka ba? May bakla po na lumapit sa akin. Sigurado akong bakla yun kasi sa tono ng pananalita niya malambot, babae pero malalim, alam mong panglalaki na pinipilit magbabae. Pero Sir Paul, ang nakakabigla dito, hindi po siya mukhang binabae. Mas mukha pa nga siyang babae sa ibang mga babae noon. Ang ganda kasi niya Ang ganda-ganda talaga. Napakaputi, napakabalingkinitan, may dibdib din po siya, may puwet din. Tapos ang haba-haba ng buhok niya. Habang yung mukha niya naman, ang ganda-ganda. Parang malaanghel. Hindi mo makikitaan ng pagkalalaki. Kaso Sir Paul, yun nga, nagsalita siya. Oo naman. Saan tayo? Sama ka sa akin, sa kotse. Ako naman Sir Paul, game ka agad. Sa totoo lang nakaramdam din ako ng init ng katawan noon kasi sa unang pagkakataon, sa dinami-dami at sa history ng mga karanasan ko sa bading, yun na ata ang pinakamagandang bading na kumalabit sa akin para sa serbisyo ko. Naglakad kami papunta sa kotse niya, parking lot ng Isitan. Sanay na rin naman ako doon Ang mangyayari ay sila lang naman po ang magtatrabaho. Pipikit lamang ako. Hindi naman po ako nagpapaserbisyo ng iba, liban na lamang po sa mga babaeng matatanda. So yun na nga, pagsakay namin ng kotse niya, binuksan niya ang sasakyan. Sabay binuksan ang aircon at pinaandar. Saan tayo? Okay lang ba sa Laguna? Laguna? Ang layo naman. Sige na, may pupuntahan lang tayo doon. Ako naman Sir Paul, wala akong nagawa kasi nagbigay ka agad siya ng bayad. Malaki, pinakamalaking halagang natanggap ko sa pagkukulboy ko. Di, tuwan-tuwa naman ako. Kako huling beses na yun Last ride ko na kako. Kaya sa gitna ng gabi, sumama ako sa isang bading at bumiyahe kami papunta ng Laguna. Sa totoo lang Sir Paul, nag-usap pa nga kami ng bading. Kwentuhan ba? Tungkol sa buhay niya, sa buhay ko, anong trabaho niya, ako naman anong trabaho ko. Siyempre wala naman akong trabaho noon kaya sinasabi ko lang kung anong meron ako. Nalaman ko po ang pangalan niya, pero tatawagin na lang po natin siya sa pangalang Diwata.
Kasi nga maladiwata po eh. So, lumipas po ang mga oras ng pagmamaneho. At sa totoo lang, na-enjoy ko nga yung pakikipag-usap sa kanya eh. Narating po namin ang Laguna. Bandang Pansul po ito. Malamig nga po doon eh. Muulan din po noong mga panahon na yon. Meron daw po siyang narentahan na isang kwarto. Doon daw namin gaganapin. Yung alam nyo na. At yung bayad niya daw sa akin eh para sa buong magdamag. Ako naman, walang problema ka ako. Gamitin mo ako ka ako ng gamitin. Pero sa pagbaba pa lang namin ng lugar, may naramdaman akong kakaiba. Para ka ako may mali eh. Kinakabahan ako. Parang may hindi tama. Tinignan ko po yung lugar. Medyo liblib na po ito. Puno, daan, tapos may nakita lang po akong isang bahay. Yun yung tinutukoy niya na narentahan daw. Ang nasa isip ko nga noon, motel, resort. Pero hindi, bahay lang po ito. Doon pa lang kinukutuban na ako. Para baka ako may mali. Una, malaki yung bayad. Tapos ang layo. Tapos ang bait niya. Tapos ang pinakagumugulo pa sa akin, napakaganda niya naman ka akong bakla. Hinanda ko lamang po ang sarili ko at nagpapatay mali siya lamang. Pero sa totoo lang handa po ako sa mga mangyayari. Papalag ako. Marunong naman po ako makipagsuntukan noon eh. Dahil nung bata po ako, may background po ako sa pagte-taekwondo at halos maging black belter na rin po ako noon. Hindi lamang nagtuloy kasi nga na-aksidente po yung mga magulang ko noon. So yun na nga. Sa pagpasok po namin sa bahay, may naamoy ako na kakaiba. Mabaho, ang sangsang, parang may nabubulok. Tapos pagsara pa lang niya ng pinto, kitang-kita ko na nagbago ang kanyang mukha. Nakakatakot, halimaw. At alam ko na ng mga sandali na iyon, may isa siyang aswang. Hindi man lang niya pinaabot sa romansa bago siya nagpakita ng tunay na anyo. Sir Paul, taga-probinsya ako. Alam ko ang mga aswang at madalas na akong kwentuhan ng ganyan ng tatay ko noon. At alam niyo ba sa mga kwento na ganyan, hindi po ako nagpapawala ng asin sa akin palagi. Maliit na sachet lamang sa wallet ko. Sabi kasi ng tatay ko noon, pang-alis malas daw yon at mangontras sa mga aswang. Maligno engkanto. Pero sa totoo lang hindi ko akalain na magagamit ko ang bagay na yon. Dahan-dahan lang po siya naglakad doon. Kung tutuusin, pwede niya na nga akong dalahungin ng mabilis eh. Pero hindi niya yung ginawa. Kaya nakakuha ako ng pagkakataon para makuha yung pouch na naglalaman ng asin sa wallet ko. At walang ano-ano, Sir Paul. Binuksan ko ito at isinaboy sa kanya. Hindi naman ito ganong karami. Parang tawos lamang ito. Pero tumama ang lahat ng iyon sa mukha niya. Sakto sa mata niya. Ang galing nga kako, Sir Paul eh. Napaka-asintado ko naman kako. Kahit konti lang po ang tumama sa kanyang mata ay talagang apektado siya. Grabe nga eh. Sigaw siya ng sigaw. Talagang nakakabinging sigaw, nakakarindi. Pero wala akong pakialam noon. Tinadyakan ko siya. Tinadyakan ng paulit-ulit. Napakakunat ng kanyang katawan. Pero wala akong pake. Nang mapuruhan ko na siya, aalis sana ako. Pero nakita ko yung wallet niya pati sa sakyan niya. Kinuha ko yun, Sir Paul. Tapos nag-drive po ako paalis doon. Basta dire-diretso lamang ako. Tapos nun, ang ginawa ko po sa sasakyan niya, binenta ko po doon sa isang car shop doon sa amin. Kakilala ko't kaibigan yun. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Kakahuyi na lang daw namin yung sasakyan na iyon. Kumbaga, hindi namin ibebenta ng buo yung sasakyan. Pipyasahin namin para hindi mahulit di mahalata. Tawan-tawa rin ako sa totoo lang kahit takot na takot ako noon. Kasi nakadali ako ng kotse, pera. Ang dami rin kasing laman ng wallet niya. At nakakita ako ng iba't ibang ID. Nandoon yung isang ID na pambakla. Yung babae yung mukha, iba yung pangalan. At nakakita rin ako doon ng ibang mga itsura. May mga matatanda, babae, lalaki, may kaedaran lang din namin. Basta halo-halo. Siguro mga 7 na katauhan yun. Naisip ko nga, siguro yung aswang na yun, kayang-kaya magpalit ng anyo ng tao. Nakakamangha, nakakabigla, nakakatakot. Kagaya ng sabi ko,
Yun po ang naging huling karanasan ko bilang callboy. Napaka-epic. Sa totoo niyan, magtatrabaho na nga sana ako muli noon kasi may tumawag na po sa akin. Pero sakto naman, Sir Paul. Inalok po ako ng kapatid ko na mag-aral daw muna ako. Siya raw ang bahala. Siyempre hindi ko naman tinanggihan yun kasi pangarap ko rin talaga makapagtapos. At yun, fast forward, parehas kami nakapagtapos ng pag-aaral. Pangako namin yun sa mga magulang namin. At eto, may mga tinapos na kami. May mga magagandang kinabukasan kasama ng mga pamilya namin. At sa tulong yun, sa totoo lang, ng pagiging callboy ko. Anyway, heto na po ang karanasan ko. Na ang huling pagko-callboy ko ay nauwi sa isang aswangan na muntik nang maglagay sa akin sa alanganin. Dito na lang po, Sir Paul. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hello, Sir Paul. Maribel po ang pangalan ko. Isa po akong estudyante noon diyan sa Merecto. College student na po ako noon. Hindi ko na lang po sasabihin kung ano ang eskwelahan ko noon. Isang gabi po noon ay na-late po ako. May mga tinapos po na projects. Thesis nga po yun kung di ako nagkakamali. Napilitan po ako noon mag-tricycle pa uwi ng Santa Mesa. Special na nga po yun kasi gabi na po noon. 12:00 mahigit na. Habang patuloy po ang biyahe papunta ng Santa Mesa, pagod na antok na antok po ako noon. Pero nawala ang antok ko nang bigla pong iniliko ng tricycle driver yung sinasakyan namin papunta sa isang iskinita. Napakadilim nito at sigurado ako alam ko hindi yun ang daan pa uwi doon sa lugar namin. Kaya nagtaka na talaga ako noon at nabahala. Kuya, saan po tayo pupunta? Hindi po itong daan Pero hindi po ako tinugon ng tricycle driver. Dire-diretso lang po siya nagmamaneho at bigla po niya itong hininto. Nabigla naman ako. Kinilabutan ako lalo. Nakakatakot. Yung mukha niya kasi noon, alam mong pamanyakis. Alam mong may gagawin siyang masama. Bumaba po siya ng kanyang tricycle. Tapos pumesto po doon sa may pintuan at hinila po ako. Napakalakas po niya kasi napakalaki niya pong tao, Sir Paul. Nagawa niya po ang bagay na gusto niyang gawin sa akin. Hinubad niya po ang damit ko kasi polo lang naman po ito Napunit nga po yun. Tapos pinaghalikan niya po yung mga sensitibo kong parte. Nasuntok, nasampal at kung ano-anong pananakit na ang ginagawa niya sa akin noon. Sa totoo nga niya namanhid na nga ako noon Kaako, mabuhay lang ako dito. Parang awa niyo na. Isinuko ko ng harin sa Diyos yung buhay ko noon. Parang sumuko na rin ako pero maya-maya lamang. Nagulat ako dahil mula sa ibabaw ko, tumalsik yung tricycle driver, Sir Paul. Nakita ko na malayo ang kanyang pinagtalsikan at nakita ko na may isang lalaki na bigla na lamang pong dumating. Binata po siya. Guwapo. Parang kaidaran ko lamang din ito at parang estudyante lang din siya. Pero nakita ko na nagbago ng bahagya ang kanyang mukha. Nagkaroon ng guhit-guhit. Nagkaroon ng balahibo. Pumangit tas namula ang kanyang mata. Tapos nakita ko kung papaano niya bugbugin yung lalaki na yon. Halos mapatay niya na nga rin. Nawala ng malay yung tricycle driver. At naglakad naman yung lalaki papalapit sa akin. Dahan-dahan ito. Pero ewan ko kahit nakakatakot ang kanyang itsura. Hindi ako nakaramdam ng takot sa kanya bagkus pakiramdam ko noon. Ligtas ako. Hindi nagtagal. Nakalapit siya ng tuluyan sa akin at nakita ko na nagbago ang kanyang mukha. Bumalik ito sa maganda, gwapong lalaki. Ayos ka lang ba? Dadalhin na kita sa ospital. Halika. Tinulungan niya ako, Sir Paul. Binuhat niya ako at nawala na lamang po ako ng malay. Na magkamalay po ako, nasa ospital na po ako. Tapos yung tricycle driver daw nakakulong na, inasikaso na raw nung lalaki. Yung lalaki na hindi ko na po nakilala at napasalamatan
dahil matapos daw nitong asikasuhin ng lahat, nawala na lamang daw ito na parang bula. Biruin niyo, tinulungan niya na ako, niligtas niya na ako. Siya pa ang nagbayad ng bill ko sa ospital. Nakakabilib diba? Nakakamangha. Ang nakakainis ng noon, hindi ko man lang nalaman kung sino siya. Hindi ko man lang nakilala kung sino siya. Hindi ko man lang siya napasalamatan. Lumipas po ang mga taon, maraming nagbago sa akin. Nakapagtapos na ako ng pag-aaral, may magandang trabaho na po ako at pataas na rin ang posisyon ko doon sa kumpanya na iyon. Pero yung sugat ng pangyayari na iyon, nanatili pa rin po sa puso ko na naging dahilan para hindi po ako magtiwala sa mga lalaki. Piling-pili lamang po yung mga kaibigan ko na lalaki noon. Kaya nga po hindi rin po ako nag-boyfriend kasi sa takot at kilabot na naranasan ko noon. Nang isang araw po, sa mall, meron po ako nakabanggaan na lalaki. At nagulat na lamang ako dahil pamilyar po siya sa akin. Nakita ko rin sa mata niya, nakilala niya ako. Ikaw? Ikaw yun? Miss, kamusta ka na? Ikaw yung nagligtas sa akin. Ikaw yung Tinakpan niya po ang bibig ko. Hindi ko na ituloy yung sasabihin ko na aswang siya. Kasi Sir Paul, sa dami ng ni-research ko noon tungkol sa mga nakita ko sa kanya noon, alam ko na aswang siya. Yun lang ang pwedeng maging description sa nangyari sa kanya. Nagbago ang mukha niya, lumakas, bumilis at kung ano-ano pa. Aswang lang yun. Hinila niya ako papalayo papunta ng food court. Nilibre niya ako ng pagkain. Tapos nag-usap kami. Kamusta ka na? Ayos na ako. Dati neneng-neneng ka pa. Kilala mo ako? Oo naman. Nakita ko doon sa ID mo. Ikaw, hindi na kita nakilala na wala ka na lamang ng bigla. Oo eh. Marami kasi akong inaasikaso noon. Pasensya na. Anong pangalan mo? Pedro. Pedro, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo baka tapos na yon. Ang importante, okay ka na. Maayos ka na. Masaya ako para sa iyo. Pero ngayon ba hindi na ako aswang. Noong mga panahon na yun ay nayanggaw lamang ako. Nakakain ako ng pagkain na may lahok ng luto ng aswang. Noong mga panahon na yun, hindi pa ako ganap na aswang. Malapit pa lamang. At nagkataon naman na napadaan ako doon sa iskinita kung saan nga. Yun nga. Hindi pa ako ganap na aswang pero may bilis at lakas na ako ng isang aswang kaya nagawa ko ang bagay na yun doon sa hayop na yun. Kaya naman, yun, nangyari. Pero ngayon kagaya ng sabi ko, wala na. Noong mga panahon din kasi na iyon ay ginagamot ko ang yanggaw sa katawan ko sa tulong ng isang albularyo. At sa awa naman ng Diyos, napakahirap man. Muntik na rin ako mamatay noon at heto, tao na akong muli. Buti nga. Sir Paul, napaiyak ako. Napakasaya ko para sa kanya. At napakasaya ko rin sa pagkakataon na iyon. Nagpalitan po kami ng numero noong mga panahon na iyon. Kasi noong mga panahon po na iyon, may mga telepono na po noong mga panahon na iyon. At heto pa, napakaliit talaga ng mundo dahil alam nyo ba, yung kumpanya na pinagtatrabahuhan ko, naging business partner din ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Tapos sa iisang project, kami ang pinagtambal dahil mataas din pala ang posisyon niya. At doon na po nagpatuloy ang aming alamat. Sa madaling sabi, love story. Napag-alaman ko imiski siya ay no girlfriend since birth. At ako rin, wala nga rin po akong naging jowa noon eh. At no boyfriend since birth din ako. Dahil sa totoo lang, bukod sa trauma ko, sa takot ko, parang nakuha niya na rin ang puso ko noong panahong niligtas niya ako. At sasabihin ko sa inyo, alam ko, ganoon din siya sa akin. Tapos yun na, nakakatuwa. Di ko na patatagalin pa, nagkatuluyan kami at ngayon, may 4 na kaming mga anak. May binata na kami at may maliliit pa.
napakabilis ng buhay. Mabilis man, basta nasa tama at masayang pamilya ka, sulit na sulit. Hindi ko talaga malilimutan ang karanasan na iyon. Na minsan sa isang biyahe, na minsan noong bumiyahe ako ng tricycle ng gabi. Nagbago ang buhay ko. Ups and downs, downs and ups. At ngayon, kinakwento ko na nga sa inyo. Salamat Sir Paul. Sana mapili po ninyo. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi o madaling araw. Kung anumang oras nyo ito mapakikinggan o mababasa. Ako si Teban. Mula noon hanggang ngayon ay magbababoy po ako. Ngayon po ay malaki na ang aking babuyan. Pero sa karanasan po na ito, kaunti pa lamang ang baboy ko noon. Dahil nagsisimula pa lamang po ako noon. May 4 na koral, may isang inahin na baboy, may mga patabain at may mga bata-bata pa. May tricycle din po ako noon para pambiyahe po kapag nagdi-deliver ng mga baboy. At nasa bakuran lang po namin ang bahay ng mga magulang ko ako nagbababoy noon. Isang gabi po noon, meron po nagpunta sa bahay namin. Hindi ko ito kakilala. Ang sabi, meron daw ba akong available na baboy? Panglitsunin daw. Ako naman, meron ka ako. Magkano bang kailangan? Ilang kilo ba? Nagkasundo kami at on the spot, binayaran ka agad ako. Tapos may extra pa. Paano ba naman? Rush kasi ang order na iyon. Ora mismo nung gabi na iyon, nung mga oras na iyon, kailangan ko raw i-deliver yung baboy doon sa pamilya na nag-order. Siyempre wala namang problema sa akin. Kahit alas 10 na ng gabi, pera at nagbigay pa ng pasobra, bakit hindi ka ako? So yun na nga, kasama ko noon ang kapatid ko. Babayaran ko rin siya kasi siyempre sinamahan niya ako. Mahirap din kaya mag-deliver ng baboy. Tsaka hindi ko rin alam yung baryo na iyon. Liblib kasi ito. Itinuro lang po sa akin yung direksyon noong lalaking nagbigay sa akin ng pera. Nga pala, taga Santo Tomas, Batangas po kami. Hindi ko na lang sasabihin yung eksaktong lugar. Basta liblib po ang lugar na pagdideliveran ko noon. Alas 11 siguro ng gabi ay nakabiyahe po kami ng kapatid ko. Dala-dala ang baboy namin. Tapos hindi po nagtagal sa wakas, natagpuan na rin po namin yung baryo po na iyon. Mapuno po doon, makawayan. Tapos hindi mo mapapansin kasi liblib na liblib nga. Tinahak namin ang baryo na iyon. At hindi po nagtagal, nakita na po namin na may mga kabahayan. May mga tao naman po doon. May gising pa, pero mas marami ang tulog pa. Marami rin kabahayan doon kaya check namin marami rin pong tao doon. Hindi naman po nagtagal, natagpuan na rin po namin yung bahay na tinutukoy sa description noong nag-deliver sa amin ng pera. At meron na nga po nakaabang na isang pamilya doon. Nanay, tatay, lola, mga anak, 2 lalaki, 4 na babae. Malaking pamilya ito. Nakangiti nilang sinalubong ang baboy. Tapos nga noon tinulungan pa kami magbaba ng baboy. Tapos madali nila kaming pinapaalis. Bayad na naman kami kaya wala nang problema. Hindi rin nga masyado nakipag-usap yung pamilya na iyon Basta pasalamat lang sila ng pasalamat. At hindi man kami pinapaalis ng talagang literal. Mararamdaman mong pinapaalis nila kami kasi alam mo yun, salamat ha, sige, salamat. Ganun lang ang sinasabi nila. Kami naman, umupo muna doon sa isang tabi. Nagpahinga kami ng kapatid ko. Kasi sa totoo lang inaantok ako noon Ako kaya ang nagdadrive. Tapos puyat din ako noon kasi ilang araw na ako walang tulog kasi binabantayan ko yung inahin ko. Kapapanganak lang din kasi. So, yun na nga. Habang umiinom ng kape na baon ng kapatid ko, bigla po ako nakaramdam ng pagkaihi. Puro kabahayan po yung nasa tabi. Ang ginawa ko, naghanap po ako ng maiihian doon. Nakita ko naman na doon sa may kapunuan, sa gilid ng bakuran noong pamilya na pinagdelivera namin ng baboy. May nakita po akong pwesto at doon ako nagtungo. At habang umiihi ako, natanaw ko yung gilid ng bahay ng pamilya. Bukas ang bintana na malaki. At nakita ko po sila na nandoon po sa may hapagkainan nila.
Sakto kasing nandoon nakatumbok yung bintana, kaya kitang-kita ko sila. Ang ipinagtataka ko naman, nakasalya na po doon yung baboy na kabibili lang po sa amin. Tapos parang patay na ito. Takantaka nga ako noon kasi ang bilis naman nila kakong pinatay ito. Hindi man lang umiri o umiyak yung baboy. Paano nila nagawa yun? Siguro mga 15 minutos pa lang po ang nakakalipas nun ha. Isa pa, parang hindi nga nila ito nilinisan eh. Kaya talagang katakataka. Natapos na po ang pag-ihi ko pero nanatili ako doon para sulyapan ang ginagawa nila. Kasi naghahawak-hawak sila ng kamay. Tapos nakapikit silang para bang nagdadasal. Nakapaikot sila doon sa baboy na wala ng buhay. Pero dito ako mas nabigla kasi matapos po nilang magbitaw-bitaw at dumilat. Nakita ko po na humaba ang kanilang mga ngipin. Tapos kanya-kanya silang kagat doon sa baboy. Grabe, kinain po nila, sinagpang. Uulitin ko ha, hindi pa po nila nalilinis ito at hilaw pa po ito kapapatay lang. Diyos ko, nanigas ako sa kinatatayuan ko at naramdaman ko na lang na may humila sa akin tapos may tumakip po sa akin bibig. Kapatid ko yon. Kuya, huwag ka magsalita, tara na. Diyos ko. Nakita niya rin pala ang nangyari. Nagtataka raw siya kung bakit ang tagal ko. Kala daw niya nakagat na ako ng ahas. Pero nung sinulya pa niya raw ang tinitignan ko, nakita niya na nga raw ang lahat at hinila niya na nga raw ako. Ang ginawa namin, tinulak muna namin yung motorsiklo at nang makalayo kami, diretso pa andara, takbo pa paalis. Harurot kami noon, Sir Paul. Takot na takot kami at kilabot na kilabot. Hindi namin alam kung ano ang nangyari. Pero nagsabihin namin sa papang namin yung nakita namin at nasaksihan. Lolo po namin yon. Isa lang ang sinabi niya. Aswang ang pamilyang yon. Huwag ka na magdi-deliver ng baboy doon ha. Baka sa susunod, kayo na ang kainin ng pamilyang aswang na yon. Kilabot na kilabot ako noon, Sir Paul. Mula nga noon, hindi na po ako nag-deliver ng gabi. Umaga na lang at doon sa mga malalapit lang. Sa kakilala ko lang din. Dahil natakot talaga ako. Doon sa pamilyang aswang. Hello guys, magandang gabi. Maraming salamat sa pakikinig sa ating channel. Ako po ito si Paul, ang boses sa likod ng Creepy Macpanset at Dear Sir Paul. Guys, sa mga naghahanap po ng mga kwento ni Mang Kanor, patuloy na po ito. Nag-upload na po tayo dito regular kasi marami po siyang ipinadalang kwento sa atin. Nilulugaran ko lang po. At para makita nyo po ang mga kwento niya, lipat po kayo sa kabilang channel, Dear Sir Paul. Doon po natin i-upload yung mga series po natin, lalo na sa mga alamat nating mga story senders like Mang Kanor, Ginoong Vet, at kung ano-ano pa. And then, ulitin ko po sa mga naghahanap po ng mga kwento ni Mang Kanor, matatagpuan niyo po siya sa Dear Sir Paul Tagalog Horror Stories, ang side channel po. Subscribe po kayo doon at i-click nyo po ang notification bell para updated din po kayo doon sa kabilang channel kasi regular po tayo nag-upload doon. Mahaba rin po ang mga kwento doon at sa ngayon, marami po tayong kwento ni Mang Kanor na naka-line up doon. And who knows, malay nyo, isang araw bumalik si Ginoong Vet. Doon din po natin i-upload ang kwento niya. Anyway, yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Biyahe sa Gabi Horror Stories. Yun lamang po. Sana nagustuhan nyo. Ako po muli si Paul Bringuela. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod po ng mga kwento. Mac, Panset,